Liu Meng, sabi mo mag-overtime ka ngayong gabi. Dito ka nga nag-overtime. Oy, may nagdadala ng pagkain. Pumunta pa sa sala. Lin Chen, sinusundan mo ako. Sinusundan kita. Ikaw ang nag-order nito. Maganda rin na makita. Para hindi na may mga tao na hindi alam kung gaano sila kalaki. Lin Chen, huwag mong tignan ako ng ganun. Isa kang nagde-deliver lang na hindi makapagbibigay sa akin ng kaligayahan. Huwag mo akong sisihin kung may iba akong pipiliin. CJ, dahil naghiwalay na tayo, ibalik mo sa akin ang jade pendant. Anong jade pendant? Yung iniwan ng nanay ko. Yung walang silbing piraso. Yung sirang piraso. Ikaw lang ang nagmamalaga dito. Kunin mo na at umalis ka na. Pagsisisihan mo ang paghihiwalay natin. Mula ngayon, huwag mo na akong kontakin. Nanay. Ito ang mapa ng dagat. Ha 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 ha. Lin Chen. Na-inlove sa isang beses. Huwag na lang magpakamatay kung di ka makapag-isip ng maayos, huwag kang gagamitin ang tao. Naghihintay ng kamatayan. Baka baliw na siya. Bata, huwag kang pumasok dyan. Maraming madilim na kanal dyan. Pagbalik ng alon, hindi makatatayo ng maayos ang mga paa. 10 minuto ng pagbaba ng tubig. 3 hakbang pakaliwa. Iwasan ang madilim na hukay. 2 patag na bato. Huwag maglakad sa moss. Bakit hindi siya sa patag na side naglakad? Doon sa patag. Pero ang ilalim ay madulas. Hindi ka makakatayo dito. Swerte lang sa isang pagkakataon. Kailan siya? Natutong manghuli sa dalampasigan. Wala siyang alam. Tama lang na nagmamalaki siya. Suso ng badha. May ganito pa pala sa butas na to. Di ba't karaniwan ang nakikita to sa pinakamalakas na alon? Paano niya nahanap? Mahal ba to? Hindi madaling anihin ang pinakamahusay na badhas hand na conch. Kung kilala ng mga restoran sa syudad, hindi mura. Ang presyo. Bumalik na ang batang lalaki. Magsitakas na. 50 piso isang bag. Benta lang. Kung ayaw ibenta, dalhin na lang. Ito ay ang badhas hand na conch mula sa Garen Reef. Kahit 1 kilo. Hindi bababa sa ganitong presyo. Wala akong pakialam kung saan mo ito nakuha. Dito, ganito ang presyo. Ikaw rin, 50. Sa buong pamilihan ng isda, ganito ang presyo. Kung sa tingin mo ay kulang, magtanong ka sa iba. Huwag ka nang magtanong. Dito, 50 rin ito. Si Wang Hu at kayo ay nagbatian na, di ba? Alam na nga, nagtatanong pa. Isang maswerteng delivery rider na nakahuli ng ilang sipit. Akala niya, kaya na niyang pumasok sa seafood business. At naglakas loob pang magalit kay Huje. Hindi mo talaga alam. Sino ang may kapangyarihan dito sa pier? Yethue, 50 yuan ay nagbibigay na sa iyo ng mukha. Kung mabagal ka pa, wala ka ng 50. Buksan mo, tingnan ko. Boss Su, anong ginagawa mo dito? Ito ay mga sirang conch lang. Saan mo ito hinukay? Gago Jiao. Nasangkot siya kay Bro Tiger. Hindi pwedeng kunin ang bayad na ito. Sino ang nasaktan niya? Walang kinalaman ito sa akin sa pagkuha ng bayad. Yung 50,000 na batch ng badhas hand conchs. Ako na bahala. 50,000. Sa halagang ito ang halaga ng mga paninda mo. Napagkasunduan na. Kung may ganitong klase ng paninda, diretso mo akong tawagan. Huwag ka nang babalik sa palengke ng isda para mapuwersa ang presyo. 5,000 para sa isang sako ng mga kuhol. Baliw ka na ba? Hindi ako ang baliw. Kayo ang walang paningin. Fee, hindi ka pa rin makabayad ngayon. Ibebenta ko na lang itong sira-sirang computer mo. Hindi pwedeng ibenta ang computer. Nandyan ang mga programa ko. Ha ha ha. Anong pakialam ko sa mga programa? Kailangan ko lang ng pera ngayon. Magkano ang utang niya sa inyo? May iba pang gustong maging bayani. Utang niya sa akin ang 50,000. Bakit ikaw ang nagbayad para sa kanya? Eksaktong 50,000. Bilangin mo. Totoo nga, 50,000. Swerte mo ngayon. Sa susunod, huwag nang mangutang. Hindi ka na magiging ganito kaswerte. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako tinutulungan?
Narinig ko mula sa matandang mangingisda na marunong kang magmaneho ng bangka at alam mo ang mga alon at mga bahura. Kailangan ko na ngayon ng isang. Kulang na ako ngayon ng mga taong tulad mo. Dati akong estudyante sa Maritime University. May lisensya ako sa pagmamaneho ng barko. Marunong din akong magbasa ng chart. Pero nakasamaan ko ng loob si Wang Hu. Sa pantalan na ito, walang sinuman ang makakapagsakay sa akin sa barko. Si Wang Hu na naman. Naiintindihan mo ba ito? Itong mga madidilim na kanal. Sobrang detalyado ng mga marka. Kahit ang mga tidal return points nandito. Saan mo nakuha ito? Ngayon may mga lihim ako sa paghahanap ng mga yelo. May kakayahan ka bang maglayag at magbilang ng dagat? Sama-sama tayo. 5,000 lang ang simula. Pero meron ka bang pera pang bumili ng barko? Kahit hindi mo mabili. Kaya mo namang magrenta. 10,000. Dapat sana para sa kasal. Pero sumama siya kay Wang Hu. Mas mabuti pang hindi ko na lang kunin ang perang ito. At ipusta na lang ito. Sige, sasama ako sa iyo sa pustahan. Tingnan pa ang Shanfeng. Wala nang may gustong umupa sa barkong iyon. Shanfeng, ano ba yan? Nabangga na sa mga bahura at tumagas na ang tubig. Noong nakaraang taon, muntik na rin. Nasa labas ng dagat. Lahat sila tawag dito ay sungay ng kamatayan. Huwag nang tignan pa. Hindi madaling patakbuhin ang barkong ito. Kung sakaling may mangyaring masama, hindi ako mananagot. Magpaparenta ako ng 1-0 araw. Magkano? Gusto mong umupa? Deposito kasama ang 1-0 araw na renta 100,000. Gasolina at kagamitan sa neto ay hiwalay. Tinutukso tayo nito bilang mga baguhan. Malaki ang hinihingi niya. Masyadong mataas ang panganib ng bangka na ito. Kapag nirenta mo, parang nagtatapon ka ng pera. Sa dagat lang ito napupunta. May mga tao na ayaw dito dahil masyadong makitid. Ayaw nila dito, akala nila hindi matibay. Pero kailangan kong pumunta sa lugar na iyon. Kaya kailangan ng ganitong mababaw na tubig. Bangka na may matalim na tulis. Gusto mong dumaan sa masalimuot na reef. Kaya mo bang gawin? Nagawa ko na ito lahat. Anong hindi ko kayang gawin? Lin Chen, kahit gusto mong patunayan ang sarili mo, huwag ka namang masyadong nagmamadali sa pagbibigay ng pera. Ang perang ito, mas mabuti pang bilhan mo ako ng bag. Naghiwalay na tayo. Kung gusto mong bumili ng bag, kay Wang Hu ka na lang. 100,000 ay 1-0 piraso. Inupahan ko ang barkong ito. Bukas ay nasa pantalan na ako. Naghihintay na ibaba ang iyong bangkay. Mas magaan pa ang barkong ito kaysa sa inaakala ko. May dumaan na alon. Naglilipad na ang ulo ng barko. Sigurado ka bang pupunta ka sa Timog Silangan? Ang nakalagay sa mapa ay ang daan pabalik. Nandoon lang. Kailangan lang harangan ang agos ng tubig. Doon magtitipon ang mga isda. Kung lilihis ka ng kalahating metro, mababagsak na. Sa daan mo, walang sinuman ang maglakas loob na dumaan. Kaya walang nag-aani dito. Sinasabi ko na nga na lumihis ang agos. Hindi nakabara ang net sa balik ng tubig. Hindi ibig sabihin walang isda. Nabaling lang tayo. Subukan ulit maghuli ng isa pang net. Maghuhuli pa tayo. Maghuhuli pa tayo. Nasunog na ang mantika. Mas masakit kung babalik ka ng walang dala. Sa kabuuan nito, ang upa ay 1 araw. Kasama na ang gasolina at yelo, lahat babayaran. Unang tingnan natin kung magkano ang mabebenta nito. 3,200. Malaki na ang nagasto sa gasolina ngayon. Kung ipapamahagi ang renta sa 1 araw, 100,000. Sa unang araw pa lang, malaki na ang lugi natin. Ngayon, nakakatawa ka pa ba? Noon, tumatakbo ako ng 1 araw ng delivery, mahigit 200. Ngayon, hindi ako nakakuha ng malaking kita. Pero nakakuha ako ng 3,200 mula sa dagat. Ibig sabihin, kaya pang tahakin ang daang ito. Ngunit ngayon, ang renta mo ay araw-araw, 1,000. Nalulugi ka ng mahigit 7,000. Talagang kailangan lang subukan. Baka bukas kumita tayo ng mahigit 7,000. Ngayon, kulang dito. Tingnan mo, nawala ang alon ng 12 minuto. Kapag humangin, ang daluyan ay lumipat sa hilaga. Hindi bababa sa 300 metro. 21.00 hindi bababa sa 300 metro. Walang problema sa plano. Basta tama ang pagkakaalam sa agos. Sa susunod, tiyak na malaking huli. Ikaw ang magbibilang, susundin ko ang sinasabi mo. 20 minuto bago ang pagbaba ng tubig bukas. Dito ay magkakaroon ng liko ng tubig. Ang maliliit na isda ay dadalhin ng agos. At susunod ang malalaking isda.
Lakad tayo sa dagat bago magbukang liwayway. Pero yung lugar malapit sa mga batuhan. Medyo may kaunting paglihis ang dorsal fin. Kakabit ang bangka sa ilalim. Naniniwala ako na itong mapa ang makakapagdala sa atin. Ikaw ang magmamaneho, ako ang magpaputok. Kaya bang bumaligtad? Depende, bukas na lang. Pumasok ka sa kalahating katawan ng bangka. Malapit na tayo sa likod ng bahura. Pakanan. Yung tubig doon ay madilim ang kulay. May kanal sa ilalim. Huminto. Dito na ang lambat. May karga. Talagang may huli tayo ngayon. Dahan-dahan lang. Huwag hayaang masira ng mga bato ang lambat. Malaking dilis. Puro malaking dilis. Ngayon, nakahanap tayo ng pugad ng isda. Kapatid Chen, talagang makakapagbago tayo sa isang lambat na ito. Ginoong Su, may malaking kargamento ngayon. Salu-salong isdang dilaw. Gusto mo ba? Anong silbi ng pagkuha? Ang isdang ito ay maselan at mabilis masira. Hindi ito mabebenta. Wala namang ibang laman kundi mabahong isda. Pinadala ko na ang sasakyan para sa yelo. Mga 1 oras ang kailangan. Itong kaunting yelo. Baka hindi ito umabot ng 1 oras. Huwag nang tumingin. Magbigay ng yelo. Saklaw ko ang lahat ng transportasyon ng yelo sa bayan ngayon. Ano ang gagawin ni Chenje? Nakamark sa larawan. May isang malamig na bukal sa labas ng daungan na 3 milya. Ang malamig na tubig ay umaagos mula sa ilalim ng dagat. Ilulubog natin ang tangke ng sariwang tubig at ang lambat. Dito. Hintayin ang pagdating ng sasakyan ni Su Kingsu. Pupunta ako para magpalutang ng bangka. May oras pa tayong makapunta sa 3 milya. Bakit walang makuhang yelo? Natakot ang isda sa pantalan. Tumakbo na may nakatagilid na buntot. Haha, akala ko marami siyang kakayahan. Ngunit alam din palang matakot. Sobrang lamig talaga. Mas malamig ang tubig na ito kaysa sa labas. Makalipas ang 1 oras, mabubuhay na ang mga isdang ito. Sa sasakyan ni Su Kingsu. Pinakamagandang malaking isda. Mas mahal ang sariwang buhay kaysa sa nagyelo. Nakablock ang yelo mo ni Wang Hu. Pero nakatulong siya sa iyo. Tinaas ang presyo. Itong batch na ito, kukunin ko lahat. 168,000. Bakit walang isda siya? Buhay pa kahit walang yelo. Talagang kakaiba. Siguradong may alam siya sa lugar. Kung hindi, paano siya laging swerte? Lin Chen, magbigay ka ng presyo. Anong presyo? Paano ka manghuli ng isda? Paano mo mapapanatili ang isda? Ibalo mo sa akin yung paraan na yan. Hindi mo kayang ubusin ang dagat na ito mag-isa. Makipagtulungan ka sa akin, hindi ka mawawalan. Handa si teacher na magbayad sa iyo. Ito ay pag-aangat sa iyo. Huwag mong isipin na dahil sa swerte mo ng 2 beses, ay maaari kang makipagkumpara sa pamilya Wang. Hindi ibebenta. 100,000. Sapat na yan para sa ilang taon ng paghahatid. Sabi ko na, hindi namin ibebenta. CJ, hindi mo sasabihin. Maaga't huli, malalaman ko rin. Sige, magpatuloy ka sa paghukay. Tinitingnan tayo ni Wang Hu. Hindi pwedeng palaging ilabas ang mapa. Baka maibunyag tayo sa huli. Ano ang balak mong gawin? Gusto kong gawing sistema ito. A-overlay ang sonar sa iyong mapa ng dagat. 2,200 ang sitwasyon sa ilalim ng dagat. Maaari itong matukoy ng malinaw. Posible ba? Possible. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Lumabas na. Ano yung pulang tuldok na yun? Dito ang kuweba. Malakas ang balik ng sonar. Parang may malaking bagay sa loob ng kuweba. Kaya tara na. Sa kuweba. Hindi pwede. Maliit ang lagusan. Pagpasok ng Shanfeng, sasalubong ang kaga. Anong gagawin natin? Kailangan may bababa para tingnan. Di ba't maghukay lang naman ng isang bagay? Sabi nila 200 ang bayad. Akala mo'y ang yaman-yaman mo. Sabi niyo 200 lang, tama. Nakasabit itong bagay sa ilalim ng luma at sirang lubid. 3 beses akong bumaba bago ko ito nahawakan. Sige, ibigay mo sa akin ang bagay. Tungkol sa pera, pag-usapan na lang natin mamaya. Ito ay pag-aari ng iba. Nakuha ko na para sa iyo. Gusto niyo bang umiwas sa bayad? Huwag na kayong lumapit sa tabi ng barko ko sa susunod. Babasok ka sa tubig. Mula pagkabata, kasama ko ang tatay ko sa paghuli ng sea cucumber. Yung mga puwang na hindi kayang pasukin ng iba. Kaya kong pasukin. Pero sabihin ko na,
Hindi ko tatanggapin ang delikadong trabaho. May isang butas na hindi makapasok ang bangka. Kailangan may pumasok para tingnan ito. Bumaba ka at tingnan mo. Magkano ang ibabayad? Una, bigyan mo ng 1,000. Bumaba ka at tingnan ng mabuti kung ano ito. May laman ito. Huliin mo at hatiin. Delikado ito. Lumabas ka agad. Sige, titingnan ko. Nasa kanan ng bangka ang butas sa ilalim. Hindi masyadong malakas ang agos. Pero maaaring may mga alon sa loob. Pagkatapos kong bumaba, huwag kayong mag-aatras. Ihila ang lubid ng 2 beses. Ako na ang babalik sa paglangoy. Kung 3 beses kang magtulak, at mas lalong humila sa akin. Sige, huwag kang magpapakahirap. Kung hindi mo makita ng maayos, umakyat ka na. Kailangan makabalik ang tao. Ilang minuto na? 3 minuto na. Dapat sana ay nakabalik na ang normal na tao. Walang hintay. Itaas muna ang tao. 3 beses itaas. Ay, ano ang nahuli mo? Malaki ang nakatago sa loob. Hindi ko nagawang magtagal. Nahuli ko muna ang ilang ito. Una, ibalik kita. Mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Walang pagkakamali ang sistema. Talagang kayamanan itong butas. Ganito kalaking lobster. Kakaakyat lang ni Shuisheng mula sa yungib. Na nahuli. Kukunin ko lahat ng mga ito. Ngayong gabi may mga bisita sa Highlandje. Kulang tayo sa mga ulam. Gaano karami ang maibibigay ni Ginoong Su ngayon? 5 na piraso, 60,000, ngayon na ang bayad. 5 na piraso ng hipon, 60,000. Anong ginagawa mo? Hindi ba't napagkasunduan natin na 1,000? Ikaw ang nagpasimula nito. Ikaw din ang humuli ng lobster. Hawakan mo ang 20,000 na ito. Hindi mo naman ito magagamit ng marami. Kung sakaling makipagtrabaho ka pa sa amin sa hinaharap, hawakan mo lang. Kakapasok lang ng perang ito. Marami pang pagkakataon na kakailanganin ng pera sa hinaharap. Huwag mong bigyan ako ng ganito karaming pera. Ikaw ang nagkalkula niyan. Kung wala ka, hindi ko maamoy kahit ang bunganga. Dalhin mo. Aalis ka pa ba bukas ng dagat? Kaya ngayong gabi ay pupunta ako sa bahagi ng kuweba. Huwag lang puro nakatuon sa alimasag. Siguradong may iba pang mga bagay sa ilalim. Na narito, matutulog din ako ng maaga ngayong gabi para magkaroon ng sapat na lakas bukas. CJ, tiyak na makakagawa tayo ng pangalan. Magsasagawa na naman sila ng paglalayag. Kahapon lang ay nakabenta sila ng 60,000. Hindi pa siya nagsasawa magpasikat. Sigurado may itinatago pa siyang lugar. Sundan natin siya ngayon. Talagang gusto mong sumama. Hindi lang ako gusto sumama. Gusto ko ring makita. Yung sirang barko niya. Walang swerte kapag nawala na siya. Maaari bang makabalik ng buhay? Anong balak ni Wang Hu? May mga bahura sa direksyong iyon. Kasama na natin ang barkong ito ng kalahating araw. Barko ito ni Wang Hu. Sinasadya niyang sumunod sa atin. Huwag na lang siyang pansinin. Sundin natin ang ating sariling ruta. Lumapit ka ng konti. Maraming reef sa harap ni Kuya Tiger. Mas malaking barko tayo kaysa sa kanya. Hindi yata magandang lumapit ng masyadong malapit. Kahit yung sirang barko, nakapasok pa. Anong katakot natin? Binubuyo niya tayo na magbago ng daan. Mag-shift tayo sa kaliwa, kalahati ng barko ang lilipat. Huwag mong makipag-away sa kanya. May fog na. Hindi tama ang fog na ito. Ang bilis nito. Perfect ang fog sa tamang oras. Nakikita ko yung sirang bangka nila. Paano nila lilinawin yon? Huwag na lang habulin ni Wang Hu. Walang makikita sa dagat. Tumahimik ka. Diretso lang, nandyan ang bahura. Sundan ang mapa. Iwanan mo muna ang tao, bumalik sa yungib. Wang Hu, nandyan ang bahura sa unahan. Hindi makakapunta ang iyong bangka dito. Huwag nang lumapit pa. Lin Chen, huwag mo akong takutin. Kung makakalakad ang sirang bangka mo, makakalakad din ang bangka ko. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Kung sakaling may mangyari sa kanya, wala akong dapat ikahiya. Talagang sumunod siya. Hindi na makakausad si Teacher J. Mali ang tunog na ito. Siguradong may mga batuhan sa harap. Nandyan lang siya sa harap. Sundan mo siya. Tumama sa batuhan. Teacher J. Nabaha ang ilalim ng barko.
Anong gagawin ni Wang Hu? Ayokong manatili dito. Kapatid na Chen, yung pupuntahan natin ngayon. Nasa harap lang. Bumalik na tayo ngayon. Sayang ang biyahe na ito. Nabasa ang kanilang bangka. Kung ipagpapatuloy pa, maaaring malagay sa panganib ang buhay ng tao. Unahin ang pagliligtas sa tao. Ang kargamento ay pwedeng hanapin muli. Kapag nawala ang tao, wala na talagang babalik. Huwag magmadali, isa-isa lang. Lin Chen, tulungan mo ako. Natatakot ako. Hawakan mo ng mahigpit ang life buoy. Malulunod na ang bangka. Lin Chen, dinala mo ang bangka ko. Palabas din. Hindi pwedeng lumubog ang bangka na iyon. Nailigtas ko na ang tao. Ang tawing ay ibang usapan. Hindi pa naaalis ang ulap sa bahaging ito ng bahura. Ihila mo ang iyong barko palabas. May panganib din kami. Magbigay ka ng presyo. Ano man ang halaga, ibibigay ko. Ang barko ay nagkakahalaga ng higit sa 5 milyong. Ayon sa agarang pag-angkat at pagsagip, 1.5 milyon pumirma na tayo. Nag-aantay kami. Hindi pumirma. Nailigtas na ang tao. Hintayin mo na lang ang rescue team para sa barko. Nagsasamantala kayo sa sitwasyon. Sa makapal na ulap nagdadala ng barko. Ang panganib na tinatanggap namin ay katumbas ng halagang ito. Kung hindi pa magdadala si Tiger, tapos na tayo. Hila. Nahihirapan ang tali. Bawasan ng konti, tuloy lang. Kung siya ay pumihit, tayo rin. Kailangang madala rin tayo. Alam ko, bigyan mo pa ako ng 1 metro. Paglabas nito sa banggaan, ligtas na tayo. May record ang proseso ng paghila. Ang perma ay wasto rin. 1.5 milyong pondo ng tulong. Ayon sa kasunduan, lumipat ng bangka. Naskama ko ni Lin Chen. Kinuha niya ang 1.5 milyon ko. Tumingin sa bangka. May mga yacht sa likuran. Ito ay isang komersyal na bangka ng pangingisda. Hindi ito mura. Magkano ang bangkang ito? Ang bangkang ito ay 25 metrong bakal na malamig na kadena. May malamig na imbakan. Sistema ng sariwang tubig. May dobleng makina. Hindi ito maliit na bangka ng pangingisda. Kabuang bayad 1.5 milyon. 1.5 milyon. Kaya nga sinasabi ko, may mga second-hand na bangka sa likod. Kung kayo ay bagong pasok sa industriya, magsimula kayo sa mga bangka na nagkakahalaga ng 10,000. Huwag agad tingnan ito. Maaari bang maibigay ang bangka ngayon kung bayad ng buo? Ginoo. Hindi biro ang pag-ayos ng barko. Kailangan munang mag-verify ng pondo bago pumirma. 150,000. Ngayon ang verification. Ginoo Lin. Pasensya na sa aming hindi magandang pagtanggap kanina. Maaaring ipasa ang barko ngayong araw. Gusto mong magbigay ng pangalan sa barko. Sa hinaharap, tatawagin natin itong si God. Dumating si Wang Hai. Si Wang Hu, ang ama niya. May-ari ng Haising Group. Kapatid na Chen, ilang sa pinakamagagaling na pampangistaan sa baybayin. Lahat ay nakuha ng Haising Group. Anong ibig sabihin nito? Sa mga lugar na iyon sa hinaharap, maliban sa bangka ng pamilya Wang, hindi pwedeng pumasok ang iba para manghuli. Mga kabataan, ang pagkakaroon ng bangka ay hindi nangangahulugang may dagat. Ninakaw mo ang 1.5 milyong mula sa aking anak. Gagawin kong wala ka nang makuha. Maganda ang barko ni Lin Chen. Sayang, walang lugar para maghuli ng isda. Bro Chen, wala nang paboritong lugar sa malapit sa baybayin. Parang sinarado nila ang daan. Kapag nasarhan sa malapit sa baybayin, pumunta sa malayo. Sa mas malayo ay ang Devil's Blade Reef. Yung lugar, laging iwasan ng mga matatagal ng mangingisda. Naniniwala ako sa larawang ito. Talagang pumunta siya sa Blade Reef. Hayaan mo siyang pumunta. Ang mga kabataan ay hindi natututo hanggat hindi sila nakakaranas ng malaking pagkatalo. Hindi nila alam kung gaano kalalim ang dagat. Bumaba ang bilis ni Ifei. Tumingin sa kanan at kaliwang alon. Kapag sumigaw ako na lumiko, huwag kayong mag-atubili. Nakalampasan na ang unang hadlang. Ang tubig sa harap ay madilim. May kanal sa ilalim. Ito ang kanal na iyon. Dahan-dahan pumasok. Huwag masyadong dumikit. May bagay sa ilalim, Chenje. Hindi lang isa o dalawa. Isang malaking bahagi. Ilabas ang lambat, huwag masyadong hilahin. Una, ay clip ang pang-akit. Hindi maganda, nahatak na. Hindi ito nakasabit sa bato.
Tumataas ang bigat. Patuloy pang tumataas, 450. Hilahin ng dahan-dahan. Mag-ingat, nasira ang net sa bato. Medyo paalis ang ulo ng bangka. Magbigay daan sa net. CJ. Teacher strip. Lahat ay teacher strip. Siguro mga 30 kilo ito. Simula nung bata ako. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kataba. May isang piraso pa sa ilalim ng screen. Hindi lang ito ang laman nitong hukay. Ganito kalaki ang ligaw na tigre na may marka. Buhay pa ang karne. Lin Chen. Yung mga paninda mo. Kukunin ko na lahat. Ginoong Su. Hindi ko maibigay lahat sa iyo Iwanan mo sa akin ang 2. Magdadagdag ako ng presyo. Ginoong Su, laging ganito ang ayos. Kung gusto mo, iiwanan ko sa iyo ang pinakamaganda. Pero marami ang dami nito. Hayaan mo ring makakuha ng kaunti ang ibang mga restoran. CJ. Pero ang pinakamalaki sa mga ito, kailangan ibigay sa akin. Ang presyo ay ayon sa pinakamataas na presyo ngayon. Chenji. Ang barkong ito, mas matindi pa kaysa sa pagkakataong iyon sa malaking isda. Salamat sa pamilya Wang. Kung hindi dahil sa kanila, hindi pa kami makakapunta sa Reef of Blades. Ginastos namin ng ilang bilyon para makuha ang mga malapit sa baybayin. At ang nakuha namin ay ito lang. Ginoong Wang, maganda ang pagkakakuha sa malapit sa baybayin. Pero sa panahong ito, nagkalat ang mga isda. Tunay na malaking isda. Nakatago sa labas. Sa mga reef at malalim na lugar. Doon, hindi madaling makapasok ang ating malaking barko. Sabi ng General Manager Wang sa Jindian Restaurant, na ang high-end na isda ngayong gabi ay ikakansela muna. May mga bisita sila roon na humihiling ng Lin Chen, naligaw na tigre. Nagsimula na ring bawiin ng Haigang Lu ang order. Sabi nila na ang mga isda natin sa baybayin ay hindi sapat para sa hapunan ngayong gabi. 103 yuan 915 yuan 017 yuan 0 100 yuan. Ang presyo ng listahan, kailangang pawiin ang kanyang kahanga-hanga. Kung hindi, mapapahintulutan siyang maging nag-iisa sa kapangyarihan. Anong kinatatakutan mo? Nasaan mo inilagay ang mukha mo? Nandoon mo makukuha muli. Nandoon mo muling mananalo. Pagkalipas ng kalahating buwan. Karagatang Pasipiko. Sino man ang makahuli ng asul na panganatuna? Siya ang magiging unang tao sa mataas na kalidad na pagkaing dagat sa lungsod. Ang matatalo ay aalis sa mataas na kalidad na merkado ng pagkaing dagat. Nagmamalagi ako sa dagat para kumita. Hindi para makipag-away sa inyo, Wang. Gusto niyo ng respeto. Huwag niyo akong gawing hakbang. Maganda ang pagkakasabi. Hindi lang ba kayo natatakot? Magtatapon lang kayo ng ilang isda sa bangka. Tapos akala niyo sikat na kayo. Sa malalim na dagat na ilang libong metro, walang nakatagong bato para takasan ninyo. Anong meron ka para ikumpara sa tatay ko? Kung hindi siya mangahas na pumunta, mahirap talagang sabihin. Tungkol sa mga mataas na salu-salo. Chenji, ang pamilya Wang ay nag-udyok sa'yo. Pagkatapos ng kalahating buwan, pupunta ako. May nangyari kay Chenji. Naka-freeze na pusit. Saba at mackerel. Wala na lahat. Walang natira sa pamilya. O wala talaga. Tinanong na ang lahat ng cold storage sa bayan. Pinapahanap ni Wang Hai kagabi. 3 beses ang presyo, lahat-lahat. Hindi tayo pinapasok ng boss sa bodega. Hindi tayo pinapayagang makapasok. Pangingisda ng tuna sa open sea. Anong mahuhuli kung walang pain? Oy, Lin Chen. Malaki ang bangka, may pain ba? May oras ka bang alalahanin ang aking pain? Baka mas mabuting isipin muna. Kung matalo ka pagkatapos ng kalahating buwan, saan ilalagay ng tatay mo ang mukha niya? Sige lang. Gusto kong makita. Kung maaawa sa'yo ang hari ng isda, na lumangway papunta sa bangka. Si Chenji ay may asul na bandila at hinahabol ang buhay na pagkain. Ang nagyelo na pain ay ang pinakamababang kinakailangan. Ngayon, wala nang ang nagyelo na pain. Tingnan mo ito. Itong mainit na tubig ay nagtutulak pataas. May hangin din sa tabi. Baka sumunod ang mga flying fish. Gusto mo bang manghuli ng buhay na pain sa daan? Mas mabuti ang buhay na flying fish kaysa sa nagyelo na pusit. Sandali. Kung susundin ang direksyon ng hangin at temperatura ng tubig, mga bandang 4 ng hapon, may pagkakataon tayong makatagpo ng isang grupo ng mga flying fish. Pero maikli ang oras. Kapag na-miss, wala na. Huwag nating palampasin.
300 metro sa unahan. May ningning sa ibabaw ng tubig. Hindi parang alon. Tunay na lumilipad na isda ang flying fish. Isang malaking grupo. Diyos ko, ganito karami. Mga tao sa tubig na nagsusunog ng lambat. Bumabagal ang bilis ng barko ni Ife. Huwag mong takutin ang mga isda. Sa grupo ng flying fish na ito, siguradong ligtas ang bluefin tuna. Haha! Talagang dumating sila. Isang maliit na bangka. Kahit na isang maliit na bangka, kaya nitong makipagkumpetensya sa malalaking barko. Huwag siyang maliitin. Ang makapunta dito ay nagpapakita na hindi lang siya umaasa sa tapang. Boss Wang, magulo ang temperatura ng tubig ngayon. Hindi malinis ang sonar na refleksyon. Pero marami tayong inilagay na pain. Kung nandyan ang isda, darating din sila sa huli. Malakas ang sonar ng pamilya Wang. Punong-puno ng ingay ang ilalim ng tubig na ito. Huwag mong sabihin ang hari ng isda. Kahit ordinaryong malalaking isda ay kailangang umiwas. Habang mas maingay, mas lalapit ang hari ng isda. Sa tahimik na lugar siya pumupunta. Tingnan mo, Kuya Chen. 50 metro pababa. Biglang nagbago ang temperatura ng tubig. Layer ng thermocline. Hinto ang buong barko. Ihulog ang pamingwit na may batong panghuli. Nasa thermocline ang lalim. Kaunti pa sa ilalim. Dahan-dahang ilipat sa mababaw. Nabangga ang gulugod. Patay na ang isda na ito. Ganito lang. Ganito lang. Ang buhay na pain ay kailangang lumangway sa tubig mismo. Ang tuna lang ang sumusunod. Nandito na ang 4,550. Maglagay pa ng kaunti. Tigil! Dito sa palapag na ito. Tingnan mo, hindi na sila gumagalaw. Baka sira ang kagamitan. Mukhang hindi naman sira. Naka-off lang sila ng makina. Naghihintay ng isda na kumagat. Bakit wala pang galaw? Dumating na si Kuya Chen. Nakaikot ito sa pang-akit. Hindi pa ito nalunok. Hintayin itong bumaba. Nahuli na ang isda. Sumunod si Afi sa kanya. Huwag hayaang maikot ang linya sa ilalim ng bangka. Lumabas na, talagang lumabas na. Huwag magmadaling hilahin. Hintayin mong magputi ang kanyang tiyan bago itali ang buntot. Aba, Diyos ko. Gaano kaya ito kabigat? Hindi ito sayang na pagpunta. 300 kilo, Chenje. Talagang nahila natin ito. Purong ligaw na asul na panga. 300 kilo na antas. Manatiling buo. Ang isang ito ay tinatayang nagsisimula sa 1.5 milyon. Natalo si Ginoolin sa laban na ito. May gusto ka bang sabihin? Ang dagat ay hindi pagmamay-ari ng sinuman. Sino man ang nirerespeto ito, siya lang ang may kakain. Noon, si Lin Chen ay nagkamali ako. Pwede ba tayong magsimula muli? Kasama ko si Wang Hu. Siya ang pumilit sa akin. Walang dahilan para sabihin pa. Nang ibagsak mo ang jade pendant ng nanay ko. Sa lupa. Wala na tayong hinaharap. Pakilisan ka na. Ngayon, gusto mo nang bumalik. Masyado nang huli. Pasensya na, Ginoong Lin. Hindi na namin maaring tanggapin ang kargamento na ito. Kanina, sinabi niyo pang maganda ang isda. Bakit nang tumawag, ayaw niyo na? Hindi ito tungkol sa kargamento. May bagong regulasyon mula sa asosasyon. Mga high-end na hotel. Sa hinaharap, maaari lamang bumili ng mga seafood mula sa mga kumpanya na may puting pangalan. Anong puting pangalan? Kakatapos lang ipalabas ng provincial na asosasyon ng pagkain, na ito ay para sa kaligtasan ng pagkain at katatagan ng supply. Kung hindi kasama sa listahan ang supplier, responsibilidad ng hotel ang sarili nitong gastos. Hindi lang isa sa mga nangungunang 1-0 na hotel sa lungsod. Karamihan ay nag-withdraw na. Totoo na buhay ang mga isda namin. Sariwa. Bakit niya sinasabi na hindi pwedeng pumasok? Hindi na papasok. Hindi niya sinabi na masama ang iyong produkto. Sinabi niya na wala ka sa whitelist. Paano ako makakapasok sa whitelist na ito? Kailangang may nakatakdang base sa dagat. 30 taon na matatag na record ng supply. Kwalipikasyong inirekomenda ng probinsya. Perma ng pagsusuri. Ito ang mga labis na tuntunin. Ito tiyak na gawa ng pamilya Wang. Nanalo na ang Donghai. Ngunit nahadlangan ng isang papel. Puntahan mo siya. Wala kaming tinutukoy na sinuman. Ang mataas na antas ng pagkain ay tungkol sa katatagan at kaligtasan. Maaaring masubaybayan. Ang ilang mga maliliit na mamimili ay minsang nakakahuli ng magandang isda. Hindi nangangahulugang matagal na garantisado ang kaligtasan ng pagkain. Narito na si Lin Chen. Ginoong Lin.
Narinig kong maganda ang isda mo. Ngunit ang kailangan ng mataas na antas na kainan ay matatag at ligtas. Sinasadya mo talagang gawing mahirap ang sitwasyon. Sinasabi mong hindi tayo matatag at ligtas. Nasaan ang ebidensya? Ang mga patakaran ay ebidensya. Kung gusto mong pumasok sa listahan, maaari kang mag-apply. Ang mga alituntunin ninyo. Ngayon, naaalala ko na. Sila ay nang aapi. Hindi pwede, magreklamo tayo sa probinsya. Sino ang nagsabing ang isda ay para lang kainin? Ano pa ang pwedeng gawin? Pwede rin itong pagmasdan. Mga isdang pangmasid. Tama nga. Ang mga isdang pangmasid ay para sa merkado ng aquarium. Hindi ito sakop ng asosasyon ng pagkain ni Shen Changbo. Sa pagkain, kaya ba nitong panggasta sa gasolina? May iba na kumakain ng isang kainan ng ilang libong piso. May iba namang gumagastos ng milyon para sa isang isda sa aquarium. Sa isang malaking aquarium, nasa mga bangin sila. Mahina silang gumalaw. Sa ilalim ng tubig, pagpasok mo, huwag masyadong magmadali. Nawala na lahat ng magulat. Alam ko, huwag magmadali sa pagkuha ng maliliit na hayop. Kung hindi makuha, ayos lang. Huwag masira ang coral para sa ilang isda. Mag-relax ka lang. Walang problema. Labas na, labas na. Yung nasa kaliwa, huwag mong hayaang makalabas ulit. Nahuli na. Ganyan kaliit na isda. Talagang may bumili. Bukas magpapalit tayo ng lugar para magbenta. Dumating si Lin Chen. Ganito kabilis, humihingi na siya ng tawad. Nakita ko ang isdang ito sa mabilis na eksibisyon. Bihira ang buhay. Mas lalo na ang ganitong magandang kondisyon. Matagal ko nang hinahanap ang isdang ito. Itong batch ng mint and jellyfish. May mga record sa pangangalap at transportasyon. Lahat ay may kasunduan. Bawat isa ay may numero. Hindi ito isang isdang pang-isahan na kuha ngayon, kundi isang buong set ng malalim na dagat na ekologikal na tangke. Propesyonal na pangangalaga taon-taon. At ang mga susunod na prioridad sa supply. Unang set ng malalim na dagat na ekologikal na plano sa aquascape. Simulang presyo ay 800,000. 1,000,000, 1.2 milyon. Sinasabi nila ay 1,000,000. Hindi ko rin akalain na ganito kamahal. 300 kada isang beses. 360,000 bawat isa, 2 beses, 360,000. 3 beses na naibenta. Ginoo Lin, kung may ganitong klase pa ng buhay na katawan, ipagpaalam mo muna sa akin. Basta't legal at makakabalik, dalhin mo lang. Ipapaalam ko sa iyo. 50 milyong a fee. Gusto ka ni Ginoong Shen na pumunta sa Dinghai Group. Bilang Chief Technology Officer, gusto nilang bumili ng sistema. Siyempre, ikaw ang gumawa ng sistema. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ay si Lin Chen. Sang-ayon ka ba? Mas malapit ka kay Lin Chen, mas parang kapatid. Kasama si Pangulong Shen. Ikaw ang pangunahing. Anong ginagawa mo dito? Walang hiya noong nakaraan. Ngayon, nandito ka na namang manghuli ng tao. Huwag namang magsalita ng ganito kasarap. Ang tao ay palaging naghahanap ng mas mataas. May kakayahan si Ify. Bakit naman? Diretso siyang nakatali sa barko mo. Pumili ka, Ify. Hindi na kailangang pumili ni Chenje. Kung sakaling talaga niyang dadalhin ang sistema. Tayo, hayaan natin siyang magsalita. Brother Chen, nailigtas mo ako. Tandaan ko yan. Pero ayaw kong, sa hinaharap kapag may ibang tao, na nagbanggit sa akin, sabihin lang na ako. Yung nagtatype sa computer sa barko. Talagang kinuha mo. Paalisin mo siya. Pasensya na. Nakalimutan ang pagkakaibigan dahil sa kita. Si-connect muna ang backup na sonar. Simula bukas, tayo na ang bahala sa sarili natin. Nahanap na. Sobrang taas ng density ng echo dito. Kung talagang isda ang grupo, baka ilang milyon. Magaling. Pagbalik natin. Ikaw na ang bahala sa teknikal na departamento. Sinabi ni Ginoong Shen na ang sistema ay magbibigay lamang ng mungkahi sa lokasyon. Sa dagat, ang aktwal na pangingisda. Kailangan pa ring sundin ang hatol ng kapitan. Huwag mo nang intindihin pa. Lahat ng 5 barko pinapalibutan na. Nabubusog na ang pamingwit. Marami pang nasa ilalim. Kunin mo na at itaas mo sa akin. Hindi ito isda, hindi ito grupo ng mga isda. Ito ay isang uri ng damong dagat. Naipit din si kanan na bahagi.
Pumasok ang mga alga sa cooling inlet. Anong sistema ang ibinigay mo sa akin? Ito ay tinatawag na School of Fish. Nakasulat sa screen ay mataas na densidad ng biomass. Ang sargassum ay buhay din. Hindi sinabi ng sistema na dapat ay isda. Pinagsabuatan ninyo ako ng 50 milyon. Bumili ng sistemang nagdulot sa akin ng pagkasira ng 5 barko. Nasira-sira. Malinaw na nakasulat sa kontrata na ang binili mo ay na sistema ng panghuli ng isda, na bersyon ng pangkalakal. Ang resulta ng panghuli ay naapektuhan ng kondisyon ng dagat. Ang panganib ay dapat husgahan ng may-ari ng barko. Itong mga salitang ito ay iyong nilagdaan ng personal. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Ang galing mo talagang umarte. Halos gusto na kitang sapakin. Hindi ka rin nagkulang sa pagmumura sa akin. Basta bumalik ka na. Ha ha ha. Tinanggap na ng probinsya. Sabi nila, ang asosasyon ay hindi isang ahensya ng pagpapatupad ng batas. Hindi maaaring gumamit ng puting listahan upang pilitin ang mga hotel na bumili lamang ng produkto mula sa isang kumpanya. Ibig sabihin, ang peder ni Shen Changfeng ay dapat gibain at utusan silang bawiin. Dapat din itong ituwid sa publiko. Sa hinaharap, anuman ang bibilhin ng mga hotel. Tingnan ang kalidad at bakuna. Lumabas sa dagat. Mababaw ang tubig sa kanal na ito. Mabagal ang pagbabalik, hindi basta-basta dumadaan ang malalaking isda. Nakatago sila sa loob, hindi umaalis. Una silang hihintayin gamit ang buhay na isda bilang pambaon. Ganito kalaki ang East Star Grouper. Wild na East Star Grouper. Kapatid na Chen, huwag mong agad isara ang linya. May 2 pang papunta sa taas sa likod. Boss Lin. 2 ang gusto ko sa batch na ito. Gusto ko rin. Bai Ming Tang. Ipagbigay alam sa merkado. Lahat ng mataas na kalidad na seafood sa Dinghae ay nagbaba ng presyo. Gaano kalaki ang ibinaba? Ibinaba hanggang sa hindi na nila tanggapin ang mga produkto ni Lin Chen. Totoo ba ang presyong ito? Mas mura ito ng kalahati kumpara kahapon. Siyempre, totoo ito. Kung anong dami ang kailangan, nandyan lang. Magbabayad ng cash at agad na ilalagay sa sasakyan. Boss Lin, ang isda mo talaga ang ganda. Pero sa Dinghae, mas mura ang presyo. Totoo, mas mura sila. Sila ay frozen na. Kami ay buhay na isda. Pwede ba silang ikumpara? Alam ko na hindi sila pareho. Pero ang customer, tinitingnan lang kung mura o hindi. Ngayon, walang limitasyon ang Dinghae. Huwag kayong mag-aksaya ng pera. Si Brother Chen at ang iba ay nagbabayad para sirain ang merkado. Nakalito niya ang presyo ng isda sa malapit na dagat. Tayo ay maglakad papalayo. May mga talaba sa kanilang imbakan. May malaking yellow croaker. Hindi naman pwedeng isama ang mga nasa ilalim ng malalim na dagat. Nakahanda na ang lahat. Talagang pulang alimango. Talagang pulang alimango. Mas mahaba pa ang mga pangil nito kaysa sa kamay ko. Ngayon, tingnan natin kung ano ang gagamitin niya para magbaba ng presyo. Mga nabubulok na kahoy sa ilalim ng dagat. Sumama na rin. Huwag itapon. Hindi tama ang kahoy na ito. May amoy. Hindi ito pangkaraniwang kahoy na natagpuan sa dagat. Isara muna ito. Babalik sa port para ipa-examine. Magpaparehistro. Kung totoong natagpuan ito sa dagat na kahoy na pang-amboy. Maaaring mas mahal pa ito kaysa sa buong barkong puno ng alimango. Hati-hating tinatayang milyon-milyon. Kung mataas ang antas ng aroma at langis, maaaring mas mataas pa. Tuwing pinipilas ni Brother Chen ang daan natin. Noong una ay mga isdang pangpasyalan. Ngayon, pati kahoy ay naging yaman na. Ito ang sinasabi na walang katapusang pag-asa. Hihi! Bakit siya palaging nakakaiwas? Agad, tawagan ang ambulansya. Ang mga sangkap para sa pambansang handaan ay tututukan ang kalidad ng mga sangkap. Kung hindi makakuha si Ginoong Shen ng opisyal na suporta, mahirap ang susunod na pautang. Kailangan talagang makuha ang karapatan sa espesyal na supply para sa pambansang handaan. Ipagbigay alam kay Wang Haiding at kay Hai Haisheng na magtulungan. Hatian ang hati sa kita. Sa paligsahan para sa seafood ng pambansang handaan. Unang, ang mga sangkap ay kailangang umabot sa pinakamataas na kalidad ng handaan. Pangalawa, dapat ay record ang buong proseso ng panghuli. Pangatlo, bawal sirain ang ekosistema sa ilalim ng dagat. Bawal lapitan ang mga red line para sa kalikasan. Magandang patakaran ito ni Chenje. Noong dati, yung mga gawin nilang magkalat at maglinis, hindi na magagamit. Ngayon, dumating na ang pagkakataon natin. Ang bangkete ni Lin Chen ay hindi pamilihan ng isda.
Sa pagkakataong ito, baka hindi sapat ang swerte mo. Sa huli, kita-kit sa dagat. Ang daming kamera ni Dad na nakatutok. Basta't malampasan natin si Lin Chen ngayon. Wala na siyang dahilan. Magpakatatag, hanapin muna ang isda. Nagbanggaan ang malamig at mainit na agos sa ilalim. Sobrang naapektuhan ang sonar. Anong ibig sabihin nito? Mga kagamitan na binili ng ilang milyon. Huwag mo akong lokohin. Sobrang gulo ng tubig ngayon. Nakapag-iba ang tunog pagkatapos bumaba. Kailangan nating magpalit ng paraan. Unahin nating makuha ang isda. Huwag kang magulo. Malinaw ang mga patakaran. Huwag sirain ang ekolohiya sa ilalim ng dagat. Alam ko ang mga patakaran. Pero kung umuuwi akong walang dala ngayon, mawawala na talaga ang dinghay. May galaw sila doon. Lahat ng malalaking barko ay nagtipon-tipon. Nakatagpo na ba sila ng isda? Hindi mukhang ganoon. Nabalaho rin ang kanilang sonar. Hindi ito basta-basta pag-angkat ng pating. Gusto nilang maghukay ng malawakan. Nandito ang mga opisyal na barko ng monitoring. At nagmamakaawa pa silang tumuloy. Gusto nilang pahabain. Hanggang sa maabot nila ang isda. Masisira ang mga koral sa ilalim ng dagat. Boss Wang, magpatuloy ka lang sa online. Makikita sa monitoring video. Tumigil si Cheng Feng. Kung hindi manalo, mag-iisip pa tayo ng paraan. Huwag mong hawakan ang pulang linya. Mag-iisip pa tayo ng paraan. Wala na akong susunod pang pagkakataon. Saka na lang, hindi rin sigurado ang monitoring. Makikita lahat. Maglagay ng lambat. Sira na ba sila? Para manalo, sinira na ang ilalim. Kailangan lang isumite ang video na ito. Kahit napuno ang kanilang bangka, hindi sila makakapasa sa pagsusuri ng kapaligiran. Paano sila makakatakas? Ito ay kanilang bagay. Sumunod tayo sa mga patakaran. Ha. Dahil sa mga isdang ito, hindi na makapagmalaki ang ilang tao. Ang mga sangkap para sa pambansang handaan ay hindi nakasalalay sa ilang swerte. Tingnan ang tunay na lakas ng armada. Kulang ito sa pagprito. Pero sa basket natin, walang kahit isang basurang nahugot. Sino ang sinasabi mong? Unahin ang inspeksyon. Ginoo, nanalo tayo sa dami. Opisyal, hindi pwedeng itago ang ganito karaming. Magandang isda, huwag mong sayangin. Pumunta ka sa mga basket ni Lin Chen. Siguradong matatalo siya ngayon. Kalidad ng mga sangkap, natapos na ang pagsusuri. Susunod ay ang pag-verify ng proseso ng pangingisda. Walang dapat ikabahala. Napakalayo sa dagat. Napakalinaw ng tubig sa ilalim. Hindi makuha ng monitoring ship. Kailan ito kinunan? Dinghai Haisheng Joint Fleet ay gumagamit ng bottom troll sa bidding area na sumisira sa ilalim ng dagat, lumalabag sa mga patakaran ng kapaligiran, at napapanatiling mga tuntunin ng bidding. Kanselahin ang kwalifikasyon sa bidding. Hindi mo ba sinabi na hindi makikita ng surveillance? Ang mga tala ng panghuli ng fleet ng Haishen ay sumusunod sa mga regulasyon. Ang kalidad ng mga sangkap ay naaayon sa pamantayan. Sa pagkakataong ito ng pambansang salu-salo, ang karapatan sa espesyal na supply ng seafood ay pag-aari ng Haishen. Tama ka, nanalo tayo, Chenje. Bumalik ka at bigyan ng bonus ang mga crew. CJ. Bakit ako lang ang tinetest? Si Lin Chen lang ang walang kasalanan. Palagi niyang natutuklasan. Ang mga isdang hindi makita ng iba. Palagi niyang naiiwasan ang mga batong nakatago. Akala niyo ba talaga ito ay swerte? Ako ang nakakakita ng mga lugar na iyon. Hindi kailangang gumamit ng labag sa batas na kagamitan. Hindi umaasa sa mga labag sa batas na kagamitan sa lugar ng agos ng dagat. Umaasa ito sa mapa ng dagat na ito. Ang mga koordinadong ito ay mga tala ng ruta na ginawa ninyo bago ang pangingisda. Tungkol sa lokasyon ng paglalatag ng lambat, may tala rin ng lalim at oras ng pagkuha. Ang pagkakaroon ng detalyadong mapa ay makakatulong sa iyo na laging makahanap ng malaking huli. Dito ang malamig na bukal. Dito ang daloy ng reef backpipe. Dito ang malalim na palaisipan. Bakit nandito ang mga isda sa dagat? Dahil sa topografiya. Pinagsama-sama ang temperatura ng tubig at alon. Hurry, huwag kalimutan ang kuha. Pagkatapos nito, wala nang ibang angahas magsabi. Nakasalalay ka lang sa swerte. Kung ano ang sinasabi nila, di ko alintana. Maniwala ka man sa akin, hindi ito nakasalalay sa swerte. Sapat na iyon. Hahayaan niyo bang mahuli ako? Palayain niyo ako, may pera ang tatay ko. Kakilala niya ang mga tao. Tapos na. Sobrang tapos na. Tatay,
Tulungan mo ako. Ayaw kong pumasok. Lin Chen, maaari mo ba akong pautangin ng kaunting pera? Wala na akong magagawa. 3 taon na tayong magkasama pagkatapos ng lahat. Ngayon, may kakayahan ka namang tulungan ako kahit isang beses. Pwede ba? Mali ang taong hinanap mo. Talagang wala na akong ibang mapuntahan. Dati hindi mo ako pinapansin. Yung dati, si Lin Chen. Nawala na sa gabing iyon. Nabasag ang jade pendant nang itinapon mo ito. Lin Chen, ganoon ka na lang kawalang puso. Wala akong utang sa'yo. May isang tao na nagtatago at nanonood sa dagat. Lin Chen, may itatanong ako sa'yo. Sige, ano iyon? Gusto mo bang makipag-date sa akin? Ayaw. Bakit? Lin Chen, nararamdaman ko na gusto mo rin ako. Hindi ko naman hindi gusto ka. Pero sa tingin ko, mabagal ang pag-ibig. Ang ibig kong sabihin ay huwag na tayong mag-date. Diretsong kasal. Kailan ka naghanda? Bago ang paligsahan sa estado. Naisip ko na kung mananalo ako. Sasabihin ko sa'yo. Paano kung matalo? Kahit matalo, sasabihin ko. Natakot lang ako na baka isipin mong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi ikaw ang magtatakda kung karapat-dapat ka o hindi.